So kasama po natin ngayon si Colonel Edgardo Mendoza, ang founder and president ng QC PAI, ang Quezon City Pickleball Association Incorporated. At narito po tayo ngayon dito po sa kanilang court sa Lagro Centennial Park. At ongoing po ang ating Sunday open play kung saan ang ating mga pickleball players mula sa Quezon City at iba't ibang mga kalapit na lungsod ay nag-enjoy at nakikilaro ng pickleball. And one of these days, yung ilan sa kanila ay maglalaro sila sa national circuit. So kasama natin na yun si Colonel Edgardo Mendoza. Bati ka naman sa ating mga tagapanood sa Sports Corner PH. Hello everybody, and I'm glad you're here, Gab. Thank you very much for this opportunity to be talking to you. Colonel Edgardo, kumusta na po muna kayo sa ngayon? Medyo matanda na, so medyo marami nararamdaman, pero pagka-pickleball ang pinag-uusapan, parang wala kang sakit. At higit sa lahat, batang-bata pa rin si Colonel. Anong edad mo na, sir? Oh, if you don't mind, I'm already 47, baliktarin mo lang. 47. Pero at least, batang-bata. Maganda pa rin ang complexion, pero dahil sa pickleball, you look younger, ika nga. And of course, tinataguyod mo nga yung pickleball dito sa Quezon City, especially dito sa Lagro. Paano nyo inumpisa? Tell us more about dito sa inyong venture na pasukin ng pickleball and of course, i-spread out sa mga kababayan natin, kalungsod natin, ka-QC natin. Yeah, medyo matagal na kwento, pero I'll just make it short, you know. When I was in America in 2019, mayroon nagtumawag sa akin. Sabi niya, nasubukan mo na ba itong laro nito? I was not, hindi ko alam ito. So, dinala ako sa court nila doon. Sa Cerritos ito, sa Cerritos, California. So, sabi ko, magandang sports to. Kasi babae yung unang pinaluan. Ako napakadali. Sa tennis, ang ginawa ko kagad, tumawag ako kay kapitan namin dito, si Captain Leo Gara. Sir, sabi ko sa kanya, meron tayong sports na i-introduce yan sa Lagro. Magandang ako para sa mga bata, para sa mga ladies, mga women, mga matanda. Sabi niya, o sige, sabi niya, pagdating mo dito, pag-usapan natin. Yun ang nag-umpisa na ako. Ang mula noong 1921 na hindi na ako naglaro ng ibang sport, kundi itong laro. So itong pickleball talaga yung kauna-una at nag-iisa mo lang na sport na inyong nilaruan, tinuruan, and of course, eventually, nalab nyo, minaan ninyo. Yes, of course. Yan ang passion ko na ngayon. Naging passion ko. So, na-discover itong laro ito. I thought all the while na kami yung unang-una dito sa Lagro. Pero nung nasa Facebook na, meron na palang mga nag-umpisa pa bago kami. So, nakipag-tie up na kami sa Philippine Pickleball Association. Okay. And ano ba yung mga nakukuha nyo mga benefits? Although, nasa senior citizen sa sector ka na, sa paglalaro nga ng pickleball kasi nakikita natin, all ages, all genders, all sexes, lahat nahihilig na sa paglalaro ng pickleball, which is combined yung tennis, yung badminton, and of course yung squash, all in all sa isang sport at pwede itong laruin kahit sa mga court man lang, sa mga basketball court. Yes, yun na nga. It can be played. It is called social sports because it can be played by anybody, child, family, talagang kompleto. It is really a sports that can be benefited, especially if you are a senior like me. Yung stamina, yung iyong reflex, yung iyong as a body of whole, yung wellness mo ay talagang maganda. Talagang totoong maganda. Since 5 years ago, tinayuan niyo itong organization na ito, ano mga most memorable, mga major achievements na nagawa ninyo for the organization, yung Quezon City Pickleball Association? Ano bang i-highlight natin to summarize natin? Yes, it became very popular that the group that we've been playing are going to international
competition na. Jeff, katulad nito si, ano, si... Tumahalan mo, kuya. Si Kay. Si CK, yes, Marcelino. He already went to Phuket. Phuket, Thailand. Yeah. Halos lahat kasi nung araw, dito ang training ng mga magagaling. Yung mga national team members, of course, sina Leander Lazaro, yeah. sina Sarah Jane Lin, nag-train. Kim Sarasa, Winona Cabardo. This was the playing ground before of the different, yung magagaling talaga natin. And then after a while, nung medyo nag-spread na, nagiging popular na, nagkanya-kanya na kaming kung saan-saan sila nagpupunta, meron na silang mga sariling club, meron na silang sariling academy, kaya yan. Alright, and by 2024, alam ko malaki na ang impact nitong pickleball because nasa spread out ito sa buong Metro Manila at kayo na siguro yung isa sa mga leading na pickleball clubs dito pa lamang sa Quezon City alone. So, what do we expect sa 2024? Alam ko may upcoming event kayo which is yung Philippine Pickleball Tour. Tama po ba? Kayo yung isa sa mga OOs ng leg by March, sir? Paki-confirm? Yeah, it is called the National Championship Circuit. It is being sponsored by the Philippine Pickleball Federation, and dito sa Quezon City napili tayo magiging host. So we will be expecting players from different parts of the country like in Davao, Cebu, elsewhere, Baguio, na pupunta dito at magigipag-compete. So this will be a because 2 years ago nagkakaroon na rin tayo ng tournaments dito, but it was just like hanggang dito lang sa Luzon ang participant. Okay, kailan ito ang schedule natin? Kailan magaganap ito? Sa March 23 to 24, yeah. 2 days to, yeah. Okay, March 23 to 24. So, babalik ako dyan by that day para mapanood ko nga ito. Sige, Gab. Maraming salamat sa iyo. You can go here and witness how pickleball game growth here in this part of Manila. Sir, bukod pa rito, ano ba mga iba pang mga activities na nakaline na para sa QCPAI, especially dito sa Lagro? Yeah, we are preparing our team to go to Vietnam. There is a team going to Vietnam. I think it would be April ang punta ng Vietnam for another tournament. Okay, for my last question nga pala, siguro konting payo or konting words of advice dito sa mga kapitbahay natin na pwede nating i-spread out itong pickleball, pwede itong laruin, and ano ba mga basics nito para sa ating mga viewers din na napapanood, kasi napapanood dito sa buong mundo itong ating interview natin. Yeah, ang Quezon City Pickleball Association Incorporated, mayroong programa ito para sa mga bata, mga beginner, mga matatanda na gustong maglaro at gusto niyang matutunan itong laro ito. Meron tayong mga different coaches din dito magtuturo, and we are inviting everybody to join us and enjoy the game, which is so popular now in the Philippines, especially sa Amerika. Ngayon, dito nakakagulat dahil kahapon lang meron tayong bisita na si Mr. Steve Kuhn, na siya ay taga-Amerika at siya yung nakadiscover ng MPL, yung Major Pickleball League sa Australia. Yes. Sa Amerika siya, based. Sa US? Yes, Okay. At maganda naman yung kanyang nakikita doon sa kahapon sa Ortigas. Meron tayo doon na by the way, yung Ortigas, yung street pickleball doon, yun ang nag-umpisa ng pickleball sa buong Pilipinas. Doon nag-umpisa. So, yan pala sa Emerald Avenue, no? Yes. Yan. Sinara na muna yung kalsada para paglagyan ng pickleball court, which is every Saturday, no?
It's Saturday and then yet next week daw yata magiging 2 days na, Saturday and Sundays. Okay. Siguro mensahe na lang o panawagan na lang sa ating mga taga-suporta. Of course, imbitahin nyo po ang mga kababayan natin, mga taga-QC at mga kalapit na lugar to try pickleball, and of course, maybe this is the chance na makapag-compete internationally, hopefully. Yeah. Yes, we are inviting everybody, especially those who wants to play the game, to come and join us here and to see for yourself kung ano talaga yung pickleball. It's very easy to learn it, no? It is very social. It is everybody is friendly, not compared to other sports na talagang meron yan talagang intense na saka merong konting yabang ba, ika nga. Pero dito sa pickleball, lahat very accommodating, lahat very social, lahat sa sinasabi ko mababait ang mga tao sa pickleball. Lastly, meron lang ako pahabol bago tayo magpaalam. Nagko-compete pa rin pa kayo sa mga national competitions si Kennel sa ngayon? Oh, yes. Nasa isip ko yan, pero kung minsan yung body mo talagang hindi na rin pwede. Pero I am trying my best to be fit, para makapag-join ulit ng tournament ulit. Okay. Galing din po kami kasi sa Phuket ng araw. And maganda naman ang showing ng yung abang linggo. Okay naman din. And with that, Colonel Mendoza, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin na makapag-cover nga ng inyong open play. By the way, anong schedule nga pala ng open play para dito sa mga ating mga viewers? Yes, from Wednesdays to Fridays, 3 p.m. to 10 p.m. Pero kung meron tayong mga bisita, we can open it in the morning. Okay? And then on Sundays, meron tayong 9 a.m. to 5 p.m. And of course, meron tayong FB page, yung QC Pickleball, Quezon City Pickleball Association Incorporated, QC PI, na maaari nyong i-check ng ating mga sports followers natin para maging aware, maging updated sa mga kaganapan niya dito sa pickleball. Yes. Lalo na, alam natin sa social media, nag-hype, nag-boom talaga ang pickleball. Dito pa lang sa Pilipinas, ang dami na tayo mga updates na tungkol sa ating mga atleta na lumalaban nga sa pickleball. Yes, so totoo yan, Gab. And maraming salamat sa iyo. You covered up anything about pickleball And of course, Philippine sports na rin. Philippine sports. Philippine sports. Yeah. And sana naman patuloy ang yung trabaho nyo as media to spread this sport sa buong Pilipinas. Ayun, amen. And we like to thank you, Colonel, for joining us. And we will see you around. We will see you soon. And good luck sa inyong mga upcoming competitions. And of course, good luck na rin sa mga future activities para mas lalong maipalaganap pa ang pickleball dito sa Quezon City. Alright? Yeah, maraming salamat sa iyo, Gab, and God bless. Maraming salamat po and thank you po. Okay.